Hello guys! Isang loan up na naman mga beshies. Nakapag-utangan natin ito ng 30,000 pesos daw. Ang total repayment lang ay 31,620 pesos. Bali, ang nagiging interest nga lang daw nito ay 1,620 at kailangan natin itong bayaran sa loob ng 6 months. So kung dito nga tayo magbe-base mga beshies, aba, parang okay siya utangan ha. Kasi akalain mo, 30,000 pesos yung utangin. So, medyo malaki na yun ha. Ang total repayment lang ay 31,620, no? And then, loan terms daw ay 180 days. Nasa 5 to 6 months na rin. So, ang nagiging interest nga lang daw ay 1,620. So, kapag dito nga tayo magbe-base, parang maganda utangan. Pero, okay ba talaga? So, ayan, nung nakita ko yung ads na naman na ito, ay dinownload ko yung app at sinubukan kong utangan. Pero, bago natin ituloy mga beshies, no time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, ang pag-usapan natin na itong Aussie-Lend. Okay, di ba? Aussie-Lend. At same with other loan app ito mga beshies na ang unang-una ay ang paglalagay nga ng valid mobile number. Pag natap natin yung get OTP, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang din natin ma-input nga dito. Yun nga pala mga beshies, disclaimer ulit, hindi ako binayaran ng loan app na ito para maipagkita sa inyo or para i-share sa inyo, i-endorse sa inyo. Ginagawa ko lang ito para sa ating honest review nga para maipakita sa inyo kung maganda nga ba utangan. So, agad-agad mga beshies, ito, unlock the first step to 50,000 pesos nga daw. Complete your KYC verification now. So, loan amount ay 50,000 pesos at loan terms ay 90 days or 3 months. Next nga, kailangan nating masagutan nga itong personal information, itong mga nakikita nyong infos dito like itong province of residence, city of residence, yung residential address, yung ay hindi po talaga ito yung infos ko mga beses ko ha. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga dapat sagutan sa loan app na ito, kung ano yung mga kailangang sagutan bago makahiram dito. Right after, dinidelete ko naman kung ano yung mga mali-maling nilalagay ko. Then, talagang sinasagutan ko ng tama. Kasi nga mga beshies, hindi talaga ma-approve ang ating loan application kung mali-mali yung ilalagay natin. So, after ng personal information, emergency contact agad-agad. So, mag-ingat po tayo nga sa paglalagay ng mga personal references kasi minsan nga nami-message ito or kasama sa mga binubulabog ng mga collector kapag due date mo na or nag-post ang inyong loan application, tapos mini-message ka, tinatawagan, then hindi ka pa rin nakakabayad sa iyong utang, ay talagang yung mga personal references na nilagay nyo ay kasama sa mga bubulagbugin ng mga collector. Hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito kasi wala pa nga akong experience dito, pero based na rin sa ibang mga nasubukan ko sa ibang mga loan app. Merong part nga dito na kailangan nating mag-upload ng valid ID. Valid ID yung pinili ko dito mga beshies at pag-upload ko ng isang valid government ID, aba, nakita nila or na-detect nila yung mga information like yung kompletong pangalan, yung address nga at yung card number and yung date of birth. So, kalagay agad dito sa kanilang app. After nun mga beshies, nung pag-upload ng isang valid government ID, meron ding facial verification. Itatapat nga natin yung cellphone sa ating mukha, then i-follow yung instruction at ilagay natin kung saan natin matanggap yung loan proceeds. So, pagka-submit ko ng aking loan application, ito yung lumabas. So, dito daw mga beshies, 10,000 pesos yung pwede ko lang mahiram. Lalong-lalo daw na first time ko na umutang, kaya siguro 10,000 pesos lang yung pinahiram sa akin or yung pwede kong hiramin. So, the result of your credit assessment will determine your loan limit, having good credit and provide you with greater borrowing powers. Pwedeng tataas pa daw yung aking credit limit or pwede kong mahiram. Basta kapag utang daw ako dito, ay magbabayad syempre ako on or before yung due date para makabuild daw ako ng good credit standing. Doon sa 10,000 pesos na loan amount, may 120 days or 4 months na loan terms. Merong amount received daw or yung matatanggap ko dun sa 10,000 pesos ay 9,900
92. So, bali may interest nga daw ito na 320 at service fee ay 8 pesos lang. Date of application, or nag-apply ako ng April 21, 2025. Ang due date ko nga daw sa August 19, 2025. At merong nakalagay dito mga beses sa baba niya na repayment plan. Na doon sa 10,000 pesos, na hati-hati ito sa tatlo. So, nagiging installment siya monthly. So, totoo kaya to, no? First payment ko sa May 31, 2025, merong principal due na 3,333.33 at interest na 320. Kaya ang amount due sa May 31, 2025 ay 3,653.33 pesos lang. At sa July 10 naman mga beshies, merong principal due na 3,333.33, kaya ang babayaran ko nga daw sa second due date ko ay 3,333.33 lang kasi zero naman daw yung interest. And next nga ay sa August 19, 2025 na magbabayad lang ako ng 3,333.33. So kung dito tayo magbe-base mga beshies ay parang okay siya ha. So, bali sinubmit ko kasi yung aking loan application and wala pa rin status kung approve or declined yung loan application ko. Bali, still in process pa rin siya. So, abangan nyo na lang mga beshies yung next na video natin regarding nga sa loan app na ito kung ganito ba talaga magpautang. So, kung sakali na ma-approvehan yung loan application ko, gagawan ko ng part 2 na video. Itong pautangan na ito, kung maganda ba talaga or kung ganito ba talaga yung repayment plan na installment talaga siya. Kung totoo ba talaga na bayaran ng installment sa loob ng 4 months, diba? Eh kung talagang 4 months sana, di maganda. Pero kung hindi, diba, baka kagaya lang din ng ibang mga loan app, diba, na tuwari lang 4 months, pero kapag na-approvean yung loan application, eh naging 7 days lang pala. Or ang worst pa ay yung tipong nag-upload ka ng isang valid government ID mo, ginawa mo yung facial verification, nilagay mo lahat yung mga personal information mo, naglagay ka ng mga personal references, tapos ang ending, ma-decline yung loan application, di ba? So, sana hindi ganun yung mangyari sa application ko na ito. So, ayun nga, abangan nyo yung part 2 ng video natin kung ma-aprobahan nga yung loan application ko. Pero kung ma-decline, hindi ko nagagawa ng part 2, okay? Based mga beshies, sa ibang mga loan app na nasubukan ko, na ganito lang din yung feature niya, eh hindi naman talaga umabot ng 4 months yung loan terms, kundi napaka-short term lang din. Kaya, bagamat ganito yung pinakita ng loan app na ito, na babayaran within 4 months, eh hindi ko pa rin talaga nire-recommend yung pag-utang nyo sa iba't ibang mga loan app. Kasi minsan eme-eme lang nila yung mahabang payment term, pero at the end hindi pala ganun yung terms nila, napaka-short term lang pala. Okay? So, based nga lang sa ibang mga na-try ko before na kunwari mahaba yung loan terms, pero nung time na na-aprobahan ay short term lang. Kaya, mas better na rin na huwag na lang tayong umutang sa iba't ibang mga loan app kung ayaw mo na ma-stress or ayaw mo na mas lalong malubog sa utang. Kasi, halos lahat ng mga loan app ay may mga matataas na charges at napaka-short term lang. Okay? So, abangan nyo na lang yung part 2 ng video natin. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!